Magandang araw po sa inyong lahat. Tulungan ko po kayo makapagtanong agad sa English gamit po ang bakit mo. Okay, ito pong bakit mo ay i-English natin ngayon sa ating aralin bilang why did you. Kapag po ang bakit mo ay tinranslate po natin bilang why did you, ang nagiging tanong po natin ay patungkol sa nakaraan. Okay? Kaya po nalalaman po natin na pag nakaraan yung tanong natin sa English gamit ang bakit mo kasi ginamitan po natin ng salitang did. Ito pong did, yan po ang tagasabi na yung ating tanong ay patungkol sa nakaraan. Okay po? Ngayon po, ito pong did ay nangangailangan ng kapareha. Okay? Kasi po itong did ay sa English grammar, ang tawag po dyan ay auxiliary verb o helping verb. Pag sinabing helping verb o auxiliary verb, ibig sabihin po niyan ay katulong. Okay? Pag sinabing katulong, syempre, nangangailangan siya ng pagsisilbihan. At ang pagsisilbihan niya po ay yung salitang magiging kapareha niya. At yung salitang magiging kapareha niya po ay ito po, inilista ko na po dito sa baba. Simula inayos hanggang dito sa sinabi. Itong fix hanggang dito sa say. Pipili lang po kayo ng isa dyan, tapos ipapareha nyo po dito sa salitang did. Para itong did ay meron pong mapagsilbihan. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin, bawal po kayo gumamit ng did kung wala kayong ipapareha sa kanya. Dito sa ating tanong na ginagawa ngayon. Okay po? Ngayon, kung may magtatanong dyan, ito po bang inayos ay kapag in-English natin dito sa aralin ay fix lang? Mali po yun. Kailangan po, itong inayos na salita kapag in-English nyo po dito sa ating aralin, dapat ang tamang translation dyan ay dalawang salita. Binubuo po ng did at saka ng fix. Kasi di ba pag sinabing inayos, binibigyan po tayo ng ideya na pangyayari yan sa nakaraan. So, para masabi natin na itong fix ay pangyayari sa nakaraan, kailangan samahan nitong salitang did. So, itong did fix, yan po ang tamang katumbas ng inayos dito sa ating aralin. So, ito po yon nasa baba. Inayos, did fix. Meron din po magtatanong, Di ba po ba pwede rin itong salitang fix na may ed sa dulo na kapag tinagalog mo ay inayos? Pwede rin po yan. Kaso po, itong fix na may ed sa dulo para sa inayos, ginagamit naman po yan para sa hindi nagtatanong. E di pa, ang ating pinag-aaralan ngayon ay paggawa ng tanong. So, paggawa ng tanong, ito pong did fix ang inyong dapat gamitin. Okay po? Kaya sana ngayon naintindihan nyo na po ng lubusan kung bakit ang ginamit ko po ay did fix kaysa sa fix na may ed. Kasi nga po, ang did fix ay ginagamit para makapagtanong po tayo sa nakaraan. Okay po? So, umpisa na po natin. Bakit mo inayos iyon? Kapag in English nyo po, why did you fix it? Okay? Isa pa. Bakit mo sinagot iyon? Why did you answer it? Okay? Ngayon, meron lang pong kayong dapat tandaan at napaka-importante. Kapag gumamit po kayo ng did, yung ipapareha nyo pong salita dyan na pagsisilbihan niya, dapat po naka-original na spelling. Kaya kung mapapansin nyo, itong fix natin ay F-I-X kasi yan po ang original na spelling para sa fix. Pag sa answer, A-N-S-W-E-R. Yan naman po yung original na spelling para sa salitang answer. Na makikita nyo po sa dictionary. Pag tiningnan nyo o hinanap nyo po ang salitang fix sa dictionary, mapapansin nyo na yung font po ng fix na naka-original na spelling ay naka-malaking letra. O ibig sabihin, malaki po ang font kaysa po dun sa ibang spelling niya. Okay?
So, yung po ang senyales na naka-original na spelling po, yung naturang salita sa dictionary, siya po ang may pinakamalaking font. Okay po, yun po ang ibig kong sabihin. So, sumunod, bakit mo binago iyon? Why did you change it? Okay? Kapag sinusulat nyo po yung tanong nyo, lalagyan nyo ng question mark. Yan po ang senyalis na tayo ay nagtatanong doon sa sinusulat po natin. Okay po? So, ganyan lang po kadali yung leksyon natin, pero gamit na gamit. At sana natututunan nyo na po ngayon kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng did dito sa ating aralin. Kung anong naibibigay niyang tulong. Okay po? Maraming salamat po.